Si Kazuma at Kyosuke ay patuloy na nagsasanay sa paggawa ng yakisoba. Pagkatapos nilang magluto ay tinikman ni Ryo ito at hinigop kahit malayo sa bibig niya. Ang tindi, sabi ni Ryo na lalo pang nag-improve itong si Kyosuke at masaya siya sa narinig niya. May kaunting improvement din si Kazuma kaya pang second class na yung yakisoba niya pero tingin ni Ryo ay hindi pa din ito sapat para talunin si Shachihoko. Wala pa din itong panama sa Nagoya Cauchin Chicken at Komi sauce ni Shachihoko. Walang pag-asa si Kazuma maliban na lang kung may maiisip siyang ibang pamamaraan. May naisip si Kyosuke para sa sarili niya at tinanong niya ng pabulong ito kay Ryo. Nagustuhan ni Ryo yung balak ni Kyosuke pero tingin niya ay hindi niya kailangang gawin ito para manalo. Sabi ni Kyosuke na natutunan niya kay manager na ibigay ang lahat ng makakaya niya kahit sino pa ang kalaban niya. Linapitan ni Kyosuke si Kazuma para palakasin ang loob niya pero hirap na hirap talaga si Kazuma. Kinabukasan ay simula na ang second round para sa Group B. Hinusgahan ni Kuroyanagi ang dalawang tinapay at dineklarang panalo si Umino Katsuo. Sunod naman ay ang laban ni Kyosuke. Ang kalaban niya ay si Choso Cub e Makoto ng Tose Branch. Paglapit ni Kuroyanagi ay nakita niyang napakasarap ng kay Makoto dahil may octopus, squid, shrimp, abalone at scallops ito. Nainis siya kay Kyosuke dahil hindi yakisoba ang ginawa niya. Hotdog ito. Sa tingin ni Kuroyanagi ay iniinsulto niya ang newcomers battle. Sagot ni Kyosuke na yakisoba bread ito at hugis hotdog lang. Lumagok si Kuroyanagi at tinikman na ang tinapay ni Kyosuke. Biglang pumito si Kuroyanagi at bigla siyang sinugod ng aso. Pumorma siya ng kanji para sa aso sa salitang Hapon. Ito ay ino. Ang ginawa ni Kyosuke ay dinurog ang yakisoba at ginawang sausage para mas maging malasa ito. Di akalain ni Kuroyanagi na dahil sa ginawang hotdog ito ay lalo pa itong sumarap. Dahil dyan ay panalo si Kyosuke. Nagprotesta si Makoto dahil hindi pa niya natitikman ang ginawa niyang tinapay pero inalok siya ni Kuroyanagi na tikman ang tinapay ni Kyosuke. Ganito din ang magiging reaksyon niya at marami pa silang asong nakahanda. Tinanggap na lang ni Makoto ang pagkatalo dahil ayaw niyang magaya yung reaksyon niya kay Kuroyanagi. Tinanong siya ni Tsukino kung saan niya nakuha yung ideya sa tinapay niya. Sabi niya na dahil ito sa mahirap sila at hindi nakakakain ng karne. Madalas ginagawa niyang burger ang tofu at sausage ang sardines para pakiramdam nila ay nakakakain na sila ng karne. Binati siya ni Shachihoko habang pinapalo ang ulo niya. Pero bainalahan siya ni Kyosuke na pinaghahandaan siya ni Kazuma. Sagot ni Shachihoko na wala siyang panama kay Kazuma sa tinapay pero hindi siya matatalo sa yakisoba. Umalis na si Shachihoko pero naiinis itong si Kyosuke. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi marunong ng simpleng yakisoba si Kazuma. Pero may naisip bigla si Kyosuke. Pumunta siya kay Kuroyanagi at may tinanong. Pagbalik kay Kazuma ay makikitang suko na siya dahil sinabihan siya ni Ryo na wala na siyang pag-asa sa yakisoba niya. Dumating si Kyosuke at sinabing walang kwenta si Kazuma dahil nagmumakmak siya. Dinaikit ni Kyosuke si Kazuma sa pader at dinikdik yung French rolls na gagamitin sa kompetisyon sa mukha niya. Naiinis si Kyosuke dahil hindi siya maintindihan ni Kazuma. Dinala niya sa lamesa si Kazuma at sinabing dapat mapisa siya tulad ng tinapay na hawak niya. Tila'y naintindihan ni manager ang gustong mangyari ni Kyosuke at sinabing dapat mapisa siya kasama ng tinapay na parang okonomiyaki. At dito'y natigilan si Kazuma. Sinusubukang pigilan ni Tsukino sila manager pero biglang sumigaw si Kazuma na dapat mapisa si Tsukino. Umiyak si Tsukino dahil sa sinabi ni Kazuma. Binombahan ni manager ng hangin si Tsukino para bumalik sa dati. Sabi ni manager na iba yung tinutukoy ni Kazuma. Bumalik ang sigla ni Kazuma dahil may naisip na siya. Sunod na araw ay laban na ni Kazuma at Shachihoko. Simula na ito. Hinanda na ni Kazuma at Shachihoko ang mga sangkap nila. Linuto agad ni Shachihoko ang noodles niya at linagay ang kanyang komi sauce. Nagpasikat si Shachihoko gamit ang frying pan technique niya. Sabi ni Ryo na dahil dito ay papasok mismo ang apoy sa noodles at makukulong din yung usok mula sa sauce kaya mananatili talaga yung lasa ng komi sauce sa noodles. Dehadong-dehado si Kazuma kung yakisoba lang ang magiging labanan. Pero hindi pa nawawala ang tiwala ni Kyosuke sa kanya. Si Kazuma ay biglang inangat ang kawali niya at binagsak ito sa tinapay. Nagulat si Shachihoko. Paulit-ulit na ginawa ito ni Kazuma pero nadismaya si Shachihoko dahil nagdadabog na lang itong si Kazuma dahil nawalan na siya ng lakas ng loob. Makikita na flat at dalawang bilog na ito. Dahil dito ay naalala ni Kuroyanagi si Kyosuke nung isang araw na may tinanong siya. Dito'y tapos na sila at huhusgahan na ito ni Kuroyanagi. Napalagok na naman si Kuroyanagi. Sisimulan niya kay Shachihoko at yung Kochimi yakisoba bread niya. Pinagmalaki ni Shachihoko ang sikat na Cauchin Chicken ng Nagoya at ang espesyal na komi sauce niya. Tinikman na ito ni Kuroyanagi pero bigla niyang tinanggal ang pang-itaas niya. Sunod ay tatanggalin niya ang pantalon niya pero pinigilan agad siya ni Kyosuke at tinawag ang security. Ang binigyang diin ng reaksyon ni Kuroyanagi ay ang salitang chin sa Cauchin Chicken dahil sa salitang Hapon ay may kinalaman ito sa elepante ng lalaki. Parang si Shinshan.
Muntik na ipakita ni Kuroyanogi yung elepante niya sa sobrang tindi ng reaksyon niya. Sabi ni Kuroyanogi na katakot-takot ang tinapay niya. Maliban sa Cauchin chicken ay sobrang sarap din ng komi sauce at kumakalat pa sa bibig ito dahil sobrang malasa. Tingin niya ay panalo na siya. Sunod ay tinanong niya kung ano yung kay Kazuma. Sagot ni Kazuma ay Yakisobe Japan No. 59 Okonomiyaki Sandwich. Nagdadalawang isip si Kuroyanogi dahil baka hindi niya kayanin yung sarap ng tinapay. At tinikman na niya ito. Napunta tayo sa unang panahon at biglang tumula si Kuroyanogi. Kasabay ng pagkawala ng kabataan niya ay ang pagkawala ng tingkad ng kulay ng bulaklak. Yun na yung reaksyon niya at hindi na gets ni Kyosuke. Paliwanag ni manager na ang gumawa ng tula ay si Anono Kamachi-san. Okonomiyaki-san. Okonomiyaki sandwich. Pinilit nila i-connect yung pangalan ng gumawa ng tula sa okonomiyaki sandwich. Sabi ni Kuroyanogi na sobrang sarap ng tinapay ni Kazuma dahil pinisa ang tinapay na parang okonomiyaki at linagay ang yakisoba sa gitna. Dahil dyan, si Kazuma ang nanalo. Hindi matanggap ni Sachihoko na natalo siya at sinabi niyang linabag ni Kazuma ang patakaran sa pagpisa ng tinapay. Sabi ni Kuroyanogi na wala siyang sinabi na bawal baguhin ang hitsura ng tinapay. Maraming baker na ang naghiwa at hinati ang French roll nila. Isa pa ay nagpaalam na si Kyosuke sa kanya kahapon at nagulat si Kazuma sa nalaman niya. Para kay Sachihoko na imposible na sumarap ito dahil pinisa lang. Pinaalala ngayon ni Kuroyanogi na nagsanay siya sa Italian baking. Sobrang nahilig na sa Nagoya kaya may nakalimutan na siya. Dito niya naalala na niya yung tinapay na pinipisa. Ito ang panini at ginagawa ito ng mga Italiano para gawing masarap ang tinapay na pangit ang pagkakagawa o hindi na masarap sa pamamagitan ng pagpisa at pagtusta dito. Isa pa ay sobrang karaniwan lang ang French roll na binigay at hindi ito malasa. Kung papipiliin si Kuroyanogi sa nabagong tinapay kumpara sa hindi binago, pipiliin niya yung binago. Dito'y natanggap na ni Sachihoko ang kakulangan niya at binati niya si Kazuma. Nagpasalamat si Kazuma kay Kyosuke pero itinanggi niya na may ginawa siya. Sinabi niya na dapat si manager ang pasalamatan niya. Sinabi niya ngayon na dapat makuha nila yung reward na pera sa round na ito. Inanunsyo na ni Kuroyanogi ang nanalo. Si Koala ang nanalo. Nagulat sila at sinabi ni Ryo na tatapusin na niya itong si Koala at aagawin ang pera sa kanya. Pinigilan siya ni Manager Ken. Lumapit si Miss Uno para ipagyabang ang lakas ni Koala sa kanila. Medyo nasisendak na si Kyosuke dahil di niya akalain na napakagaling pala ni Koala. Di niya akalain na matatalo ni Koala si Kai Suwabara. Sinigawan siya ngayon ni Kai. Sinabi niya na hindi siya nakasali dahil default na naman yung kalaban niya. Kung nakagawa siya ng tinapay ay siguradong nanalo siya. Pero kinontra siya ni Manager Ken. Sinabi ni manager na sigurado siyang napanood ni Kai si Koala at hindi pang newcomer ang level niya. Ka-level na niya ang isang manager sa isang first class na bakery. Sabi ni Ryo na tatapusin na niya si Koala. Kitang-kita sa muscle niya na malakas siya. Nawala si Ryo at sinugod niya si Koala pero sinalo lang ni Koala yung atake ni Ryo. Nagpakawala ng mga sipa si Ryo at na kay Ryo na yung prize money. Nagpakawala si Ryo ng 100 sipa ng sunod-sunod. Pero pumadyak si Koala at nagpakawala ng malakas na aura kaya napatras si Ryo pero dahil dito ay nakilala na siya ni manager. Siya si Mok Oyama. Ang sabi mo, tinawag ni Kuroyanogi ang security para hulihin si Ryo. Sabi ni manager na si Mok Oyama si Koala dahil sabay sila nagtraining ni Mok Oyama para makuha ang solar gauntlets kaya alam na alam niya yung aura na iyon. Ibig sabihin nito ay natanggal sa Saint Pierre si Mok Oyama dahil mahigpit ang may-ari nito. Sumugod uli si Ryo para tanggalin ang maskara niya. Natanggal ito ni Ryo pero maskara pala uli ang nasa ilalim nito at may luha. Nabawi din niya yung prize money kay Ryo. Dahil dito ay napaatras na si Ryo. Tumalon siya mula sa 4th floor. Hindi siya nahuli nila Kuroyanogi pero sinabi niya na ipagpapatuloy na niya ang pag-anunsyo sa tema ng 3rd round. Animal bread ang tema at mauuna ang Group A nila Kazuma. Huhusgahan din ang presentasyon ng tinapay. Sunod na araw ang Group B nila Kyosuke. Pagkatapos ay naglalakad sila pero malalim ang iniisip ni manager. Nag-aalala si manager dahil animal bread ang dahilan kaya tinawag ng Diyos ng sweetened bun si Mok Oyama. Ang pinakamahirap na animal bread ay ang fish bread dahil ginagawa ito gamit ang 5-loop na braiding. Sabi ni Kyosuke na mahirap ito pero para sa kanya ay sisiw lang ito. Sabi ni manager na kaya ni Mok Oyama ang 20 loop na braid. Ang sabi mo? Sabi ni manager na kahit sobrang laki ng katawan ni Mok Oyama ay magaling siyang mag-gunchilyo. Nakalagay pa na Ken love Mok Oyama dahil sa 20 loop braiding niya ay kaya niyang gumawa ng dragon. Humanga si Kazuma pero hindi siya nababahala kaya sinabihan siya ni Kyosuke kung gaano ito kahirap. Katwiran ni Kazuma na hindi naman ito ang sukatan para masabing mananalo o matatalo sa laban at sumang-ayon siya. Napatingin si Kazuma sa oras at magsasarado na ang mga palengke kaya nagpasama siya uli kay Tsukino para mamalengke. Pag-alis nila ay nag-usap si Kyosuke at manager at nabanggit niya na walang problema dahil nakatabla si Kazuma sa kanya noon. Nabanggit ni manager na si Mok Oyama ay naging sobrang arogante at ipinapaubaya na ang paggawa ng tinapay sa mga tauhan niya. Lagi din nasa beauty at nail salon kaya wala siya sa kondisyon.
Kaya hinamon niya si Mach Oyama noon na labanan si Kazuma. Gusto niya kasing bumalik yung galing ni Mach Oyama sa baking. Ngayon sa nakikita niya na wala na yung yabang ni Mach Oyama tulad noon. Bumalik na yung mabagsik na bersyon ni Mach Oyama kaya hindi na pwedeng sabihin na pareho pa din ang magiging resulta ng laban nila. Makikita ngayon si Kazuma nakakatapos lang mamalengke at pinagbubuhat pa niya si Tsukino. Hindi nahanap ni Kazuma yung kailangan niya kaya maghahanap uli sila bukas. Kinabukasan ay nagsasalita na si Kuroyanagi pero wala pa din si Kazuma. Di pa din niya mahanap yung kailangan niya para sa Japan No. 8. May nakita si Kazuma pero isa lang itong candy store. Natanong ni Tsukino kung bakit sila nagpunta dito. Sabi ni Kazuma na ito na ang hinahanap niya. Habang nagsasalita si Kuroyanagi ay dumating si Kazuma. Magagalit sana siya pero sinabi niya na sawa na siya at sinukuan na niya si Kazuma. Sabi niya na may panibago silang examiner na titikim ng tinapay dahil mas magaling at partikular ang paghuhusga niya sa tinapay. Nawasak ang pader at pumasok ang isang bulldozer na may buhat na lalaki at may kasamang babae. May rampang ginawa sila para lang sa bulldozer. Ang pangalan ng lalaki ay Dave at si Hajima ang assistant niya. Kwento ni manager na dating manga artist si Dave pero simula nang yumaman siya ay kain lang siya ng kain ng gourmet na pagkain hanggang naging obese siya at hindi na makagalaw. Kaya buhat na siya ngayon ng bulldozer. Ang memorya na lang niya ay nung panahon na busy siya kaya yun na lang palagi ang sinasabi niya. Dito'y simula na sila. Minasa na nila ang kanilang tinapay pero kita si Koala na sinimulan na agad niya ang braiding niya. Si Kazuma naman ay napapaligiran ng maraming gulay. Sinabi ni Tsukino kay Kyosuke na balak ni Kazuma na gumawa ng berdeng tinapay. Imposible ito ayon kay Kyosuke dahil kapag nag-bake ka ng tinapay ay magiging brown ang labas kahit anong gawin nila maliban na lang kung gagamit ng mahika si Kazuma. Inabot ni Tsukino yung mga sweets na nabili nila kanina. Habang kumakain si manager ay natanong niya kung bumili ng starch syrup si Kazuma. Sabi ni Tsukino ay oo kaya sinabi niya na may pag-asa na si Kazuma at gagamit siya ng mahika. Pero makikita ang isang dragon na papunta sa isang Dragon Ball. Ang ganda ng pagkakagawa ng kaliskis ng dragon. Tapos na si Koala. Sobrang kumikinang ito dahil sa marmalade. Sabi ni Kuroyanagi na bibigyan niya ng perfect score ito sa presentasyon. Nagyayabang na uli si Miss Uno. Si Kazuma naman ay medyo natatagalan sa pag-bake ng tinapay niya. Bigla pang nag-brown out pero sinabi ni Kuroyanagi na hindi maapektuhan ang mga oven at gagana agad ang mga generator sa loob ng 20 segundo. Sa isipan ni Kuroyanagi ay sinabi niyang talo na itong si Kazuma. Sobrang galing lang talaga ni Koala. Pero magaling din si Kazuma at isa siya sa mga pinakamagaling sa nakalipas na mga taon. Binuksan ni Kazuma ang oven niya at kulay berde ito. Nagulat si Kuroyanagi sa nakita niya. Berde ang tinapay at pagong ang ginawa ni Kazuma. Hindi maintindihan ni Kyosuke kung paano ito nagawa ni Kazuma. Dapat brown ito dahil binake ito. Sabi ni manager na ito ang tinatawag na super low temperature ultra long time calcination. Madalas kapag binake ang matamis na tinapay sa 200 degrees hanggang 220 degrees ay masusunog ito. Pero kapag linuto mo ito sa 150 degrees, mananatili ang kulay ng tinapay pero kailangan mas matagal mo itong i-bake. Oras na ngayon para husgahan ang mga tinapay. Sa presentasyon ay nakatanggap sila ng perfect score na 10 tabla. Sunod naman ay ang lasa. Dinala na ng assistant yung pagkain kay Dave at may inihahandang gamit ang mga security. Bigla silang nagsuot ng earplugs at nagtakip ng tenga sila manager. Walang kaalam-alam si Kyosuke kung ano ang nangyayari. Titikman na ito ni Kuroyanagi at Dave. Napasigaw ng malakas itong si Dave. Nakakuha ng 225 phone si Koala. Ito ang tinatawag na Devil Horn War Cry ika ni manager. Ito ang dahilan kaya mas eksakto pa ang panghuhusga ni Dave dahil kaunti pagkakaiba sa lasa ay ipinapahayag niya ito sa lakas ng sigaw niya. Sobrang taas ng nakuha ni Koala at ito'y bagong record. Ang sabi mo, dehado na si Kazuma niyan ika ni Kyosuke. Biglang makikita si Kuroyanagi na may hawak ng Choco. Kapareho na niya yung sikat na martial artist, parody ito ng movie niya na Enter the Dragon. Siya lang ang kaysa isang nakatalo kay Chuck Norris. Habang nasa kisame ay sinabi ni Kuroyanagi na sobrang sarap ng kombinasyon ng marmalade, yung tamis at yung lasa ng tart. Isa pa ay naglagay pa ng mga chocolate sa pagitan ng kaliskis. Bagay na bagay ang kombinasyon ng chocolate at orange. Sobrang tagilid ngayon si Kazuma. Sabi pa ni manager na ang tinapay na gawa gamit ang super low temperature ultra long time calcination ay hindi masarap dahil nagiging tuyo ito at nawawala ang water content sa loob ng tinapay. Pero sinabi niya na naiiba yung kay Kazuma. Yung tinapay naman ngayon ni Kazuma ang titikman. Sobrang lakas ng sigaw din ni Dave.
Pareho sila ng nakuha ni Kazuma kaya tabla din sa lasa. Kaya nakasalalay na ito kay Kuroyanagi. Biglang umikot si Kuroyanagi. Sinabi ni manager na naging halimaw na si Kuroyanagi. Naging si Gamera na si Kuroyanagi, ang emperador ng mga pagong. Siya ay isa sa mga kalaban ni Godzilla. Nabanggit din ni Kuroyanagi ang ultra long time calcination bilang dahilan kung bakit nanatili ang kulay nito. Pero ang kakaiba dito ay hindi nawala ang water content sa loob at malasa pa din. Nabanggit ni Kuroyanagi na dahil ito sa starch syrup. Sabi ni Kazuma na natutunan niya ito dahil sa isang festival. Binigyan siya ng candied apple na sobrang luma na pero pagkagat niya ay makatas pa din ito. Simula noon ay ginawa na din niya ito sa Japan niya. Dineklaran niyang panalo si Kazuma. Nagulat si Miss Uno at Koala pero binawi din niya ito. Sobrang sarap din ng tinapay ni Koala. Tulad ni Dave ay idineklara niyang tabla ang laban. Sa isipan ni Kuroyanagi ay teknik niya ito para makatikim uli siya ng pagkasarap-sarap na tinapay nila. Pero nagsalita si Koala. Nagalit si Kuroyanagi dahil kine-question ang panghuhusga niya. Sinabi niya na siya ang talo dahil hindi naman talaga siya newcomer pero napantayan pa din siya ng isang newcomer. Dati siyang manager sa isang first class na bakery. Sagot ni Kuroyanagi na kahit ano pa man ang pagkakakilanlan niya ay hindi na importante iyon dahil kinilala naman siya na pantay siya na newcomer. Sabi ni Mako Oyama na mas okay kung si Kazuma ang magpatuloy dahil siya talaga ang tunay na newcomer at siya ang hinaharap ng pantay siya. Dahil dyan ay si Kazuma na ang panalo. Sobrang nanghina si Miss Uno. Binati ni Mako Oyama si Kazuma at sinabing wag siyang malungkot para sa kanya. Inamin niya na nagalit siya kay Kazuma dahil natanggal siya sa trabaho niya at nawala ang lahat sa kanya. Pero dahil sa galit niya ay nanimbalik ang dati niyang sarili. Bumalik yung ligaya niya sa paggawa ng tinapay na parang newcomer. Dito'y lumapit siya kay Tsukino at hiniling nakalimutan na lang yung naging pastahan nila ni Miss Uno dahil kung iisipin ay tabla pa din naman talaga yung naging resulta. Tumanggi si Kyosuke pero pumayag si Tsukino. Tulad ng sinabi ni Kazuma, dapat nagkakasundo ang mga kapatid. Sa bandang huli ay siya pa din ang kaisa-isa niyang kapatid. Habang tinutulungan ni Tsukino si Miss Uno ay hinampas lang niya ang kamay ni Tsukino. Pagkatapos ay tinagal niya sa trabaho si Koala. Tinanggap niya ito pero bainalahan niya sila na sa estado ng Pantasia ay siguradong dudurugin sila ng Saint Pierre. Nag-aantay lang siya ng pagkakataon at hindi nakakatulong na may gulo pa sa loob. Darating ang araw na wala na ang lahat sa kanila. Nagpasalamat siya kay Miss Uno sa pagtanggap sa isang basurang katulad niya. Naramdaman niya sa unang beses na parang may anak siya. Medyo naantig ang damdamin ni Miss Uno at wala na si Koala. Sinabi ni manager na mahirap maghanap ng katulad ni Mako Oyama. Naisip nila na kunin na lang si Mako Oyama sa Southern Tokyo branch at sweldohan ng mababa. Pero habang nag-uusap sila ay sinabi ni Miss Uno na hindi sila matatalo sa susunod. Tinawag niyang ate si Tsukino na ikinagulat niya. Hindi din siya magpapatalo sa Saint Pierre at lumabas na siya. Naglalakad ngayon si Mako Oyama at nagmumuni. Dahil sa pagkatalo niya kay Kazuma ay nagtraining siya muli. Bumalik siya sa dati at nagsumikap. Nung natutulog siya sa kalye ay pinulot siya ni Miss Uno at dito naging Koala. Sobrang nag-enjoy siya dahil parang may anak siya. Habang nakatayo siya ay hinahanap siya ni Miss Uno. Naiyak si Mako Oyama at inaakap siya ni Miss Uno. Sinabi niya na wag siyang iiwan ni Koala at magkasama uli silang dalawa. Sunod na araw ay laban naman ni Kyosuke at ang kalaban niya ay si Umino Katsuo. At nagsimula na ang laban. May taga-suporta pa itong si Umino. Pagtingin ni Kyosuke sa mga sumusuporta sa kanya ay napansin niyang wala si Tsukino. Sinabi ni manager na may pinuntahan siyang importante kaya nawala ng lakas ng loob si Kyosuke dahil meron palang mas importante pa sa match niya. Makikita si Tsukino na may pinupuntahan. Sabi ni Umino na may lalaking kadate itong si Tsukino. Na-depress siya kasi pakiramdam niya hindi siya inaasahan ni Tsukino at puro si Kazuma lang pero biglang nagsalita si Tsukino. Pero si manager lang pala yon. Sinabi ni manager na kaya wala si Tsukino ay dahil sigurado siyang mananalo si Kyosuke. Bumalik ang lakas ng loob ni Kyosuke dahil dito habang dinidilaan siya ni manager dahil uto-uto si Kyosuke. Minasa na niya ang tinapay niya. Makikita ngayon ang isang lalaki na kinakausap si Kai Suwabara. Ang pangalan niya ay Kanyori Shigeru. Sabi ni Kai na kilala niya itong si Shigeru dahil nabanggit siya ni Kuroyanagi sa kanya. Sabi ni Shigeru na pareho silang puro default ang panalo. Lahat ng mga kalaban niya ay umatras pagkatapos matikman ang tinapay niya. Binigyan niya ng tinapay si Kai bilang simbolo ng pagkakaibigan at umalis na siya. Grabe ang paglalaway ni Kai sa tinapay ni Shigeru. Dito'y tapos na silang mag-bake. Kay Kyosuke ay isang talangka pero dismayado si Kuroyanagi dahil ang simple lang nito. Nagulat siya kay Umino dahil tao ang napili niyang gawing animal bread. Sabi ni Umino na ito ang mama niya. Pagtingin ni Kuroyanagi ay napakabata niya parang maging mama niya. Linino niya na mama kasi ang tawag niya sa asawa niya. Sinabi niya na 31 years old na siya.
Nagulat si manager na magkaedad lang sila. Naiinis si Kuroyanogi dahil nag-PDA pa silang dalawa. Kaya sinabi niya na ang panalo ay si Kyosuke at nagulat si Umino. Si Kyosuke ay pinaghihinay lang si Kuroyanogi kasi padalos-dalos ang pagdeklara niya ng panalo. Ang totoo niyan ay gusto niya kasing makita ni Kuroyanogi yung tinatago ng tinapay niya. Sinabi ni Kuroyanogi na hindi siya nagpapadala sa galit niya at katunayan niyan ay negative 500 ang nakuha ni Umino. Si Kyosuke naman ay pinipindot ang tinapay niya para ipakita na gumagalaw ito. Pinakamagaling na 4 na lang ang natitira. Pagkabanggit kay Kazuma ay pinapakita pa din ni Kyosuke yung gumagalaw niyang tinapay. Sunod ay si Kai. Sunod ay si Shigeru at pinindot niya ito. Huling nabanggit si Kyosuke at pinipilit niya si Kuroyanogi na tikman ang tinapay niya kaya tinikman niya ito. Gumalaw ng parang talangka si Kuroyanogi pero umaarte lang pala siya kaya humina ang loob ni Kyosuke. Sinabi ni Kuroyanogi na magsisimula ang next round 3 araw mula ngayon. Sila din ang bahala kung anong tinapay ang gagawin nila. Simula din sa semifinals ay manonood na ang may-ari na si Azu Segawa kasama si Meister Kirisaki. At lumabas na siya pero habang nasa labas ay ang mga kamay niya ay naging sipit ng talangka at naglakad siya paalis na parang talangka. Nakita ito ni Kazuma at Shigeru habang depressed si Kyosuke. Pinalakas nila ang loob ni Kyosuke at sinabi sa kanya ang nakita nila kaya nanimbalik ang sigla ni Kyosuke. Mabait itong si Shigeru at umalis na siya. Habang naglalakad siya ay inaantay siya ng isang babae. Ito si Yukino ang ate ni Tsukino at sinabi niyang kailangan tirisin ang mga ipis na Southern Tokyo branch. Tinanong nila kung nasaan si Tsukino ngayon kaya sinabi ni manager na pupuntahan nila si Tsukino. Sinabi ni manager na death anniversary ng nanay ni Tsukino. Ang nanay ni Tsukino ay isang magaling na baker na pwede nang maging manager sa Fantasia. Nagkakilala sila ng tatay ni Tsukino sa main branch nung nagsasanay pa siya at doon sila nagkaibigan. Si Tsukino ang naging bunga. 4 na taon na ang nakakalipas ng pumanaw ang nanay ni Tsukino. Habang nasa harap ng libingan ay sinabi ni Kyosuke na napakaganda ng libingan ng nanay ni Tsukino pero sinabi ni manager na yung puno ang libingan ng nanay ni Tsukino. Nung libing ng nanay niya ay tinapon ni Yukino ang abo ng nanay ni Tsukino sa punong ito. Sobrang sama ng ugali ni Yukino at sobrang nagalit si Kazuma at Kyosuke. Sinabi ni manager na ganito ang ugali ng panganay na kapatid ni Tsukino. Lahat ng laban ni Shigeru ay 3 sunod-sunod na default kaya pinag-iingat ni manager sila Kazuma. Isa pa ay siguradong kinuha niya si Shigeru dahil siguradong magaling ito. Dito'y nangako si Kyosuke at Kazuma sa isa't isa na silang dalawa ang maglalaban sa finals. Nagdasal sila at nagpakita ng respeto sa harap ng nanay ni Tsukino. Masaya si Tsukino at ipinakilala silang sa nanay niya. Dahil sa 3 araw pa ang semis ay nasa store na ulit sila at nagkukwentuhan habang si Kageto ay mag-isang nagtatrabaho. Biglang napunit ni manager ang dyaryo niya at tinanong niya sila kung alam nila kung paano naging tagapamahala sa main branch si Kuroyanogi kahit 22 taong gulang pa lang siya. Ito'y dahil si Kuroyanogi ay taga Harvard pero sumingit si Tsukino at sinabi graduate siya ng Food Sciences Research sa Harvard. Nagalit si manager dahil hindi siya pinatapos ni Tsukino kaya pinitik niya yung papel kay Tsukino. Nagulat si Kyosuke dahil matalino pala itong si Kuroyanogi. Sinabi ni manager na importante kasi sa bread industry ang paggawa ng additives sa tinapay na walang masamang naidudulot sa katawan. Dahil doon ay kumukuha ang Fantasia ng mga magaling sa food science research pero makikita si Tsukino na gustong gumanti kay manager. Sinabi ni manager na may mas magaling pa kay Kuroyanogi na nakuha ang Fantasia ngayong taon. Si Kuroyanogi ay nakagraduate ng 19 years old pero itong bagong baker na ito ay nakagraduate ng 16 years old lang. Ito si Shigeru at sinabi niya na ang sinasaliksik nila ay native yeast. Ang gustong sabihin ni manager ay dahil may backer pa si Shigeru na nagbibigay ng pondo para sa research niya ay posibleng makapag-extract siya ng espesyal na native yeast. Dahil doon ay imposibleng manalo kahit itong si manager kay Shigeru. Nanghina si Kyosuke sa narinig niya. Nandito ngayon si Shigeru kasama si Yukino sa laboratorio niya. Sinabi ni Yukino na germs lang naman yung yeast niya pero sa loob-loob ni Shigeru ay naiinis siya na tinawag niyang germs ito. Hiningi ni Yukino ang isang chemical kay Shigeru. Ang tawag dito ay endoproteases at tinanong ni Shigeru kung para saan gagamitin ito pero nagalit si Yukino kaya hindi na niya inalam. Umalis na si Yukino pero sa loob ni Shigeru ay tinitiis lang niya itong si Yukino basta pinopondohan siya. Pagbalik sa store ay depressed si Kyosuke dahil hindi niya alam ang gagawin para manalo. Biglang may linapag na garapon sa harapan ni Kyosuke itong si Tsukino. Ito ang Hatsuge Genmai yeast ni manager na ginagamit niya sa French bread. Nagawa ito ni manager noon kahit wala siyang pondo at kagamitan noon kaya sobrang rine-respeto siya ni Kuroyanogi. Pero kahit may Hatsuge Genmai yeast na siya, lamang pa din ang kalaban dahil sa larangan ng pananaliksik ay parang maituturing na sinauna panahon lang itong native yeast niya. Sabi ni Tsukino na yun ang mensahe ni manager kay Kyosuke. Nanimbalik ang tiwala ni Kyosuke sa sarili niya dahil kahit papaano ay may laban na siya. Ngayon ay araw na ng semifinals at marami ang tao. Ito'y dahil manonood din si Meister Kirisaki at sikat kasi siya sa mga babae.
Lumapit si Yukino kay Tsukino at tila'y mabait siya pero takot itong si Tsukino. Hinawakan niya si Tsukino pero inalis ni Kyosuke ang kamay ni Yukino dahil kita naman na hindi komportable si Tsukino. Humingi siya ng tawad kay Tsukino sa ginawa niya noon at umiyak pa siya pero sinabi ni Manager Ken na itigil na ang pag-arte niya. Sabi niya na lumayo na siya dahil wala silang dapat pag-usapan. Umalis na si Yukino pero nagtataka si Kazuma dahil iba ang pinakita niyang ugali kumpara sa mga kwento sa kanya. Bago magsimula ay linapitan ni Shigeru si Kuroyanogi kaso pinapaalis niya si Shigeru dahil examiner siya sa ngayon at newcomer lang si Shigeru. Sinabi niya na nagbago na si Kuroyanogi di tulad nung nasa Harvard sila na mahal pa siya ni Kuroyanogi. Nagulat si Kuroyanogi, ang may-ari at si Meister Kirisaki. Pilit na itinatanggi ito ni Kuroyanogi pero inasar siya ni Shigeru na lalo nilang iisipin na totoo ito dahil sa reaksyon niya. Nagseryoso siya at sinabi niyang nakumpleto na niya yon at nagulat si Kuroyanogi. Dito'y umalis na siya. Sinabi ni Meister na may sasabihin siya kay Kuroyanogi. Dumating na si Dave kasama ang assistant niyang si Hajima. Sinabi niya na magulo ang pag-ibig. Pero kahit ano pa man ang maging hitsura nito ay walang huhusga kay Kuroyanogi. Sinabi ni Meister na wala siyang dapat ikahiya sa relasyon niya kay Shigeru. Nagmadali si Kuroyanogi na ipakilala ang maglalaban sa semis na tila'y gusto niyang kalimutan na lang ni Meister yung sinabi ni Shigeru. Handa na si Shigeru at Kyosuke. Gustong makipagkamay ni Shigeru pero tinanggihan ito ni Kyosuke dahil tingin niya ay nagpapanggap na mabait lang si Shigeru. Sa isipan ni Shigeru ay sinabi niyang galingan ni Kyosuke. Nung ihahatid na ang ingredients nila ay nakipag-eye contact sa isang security itong si Yukino. Pagkahatid ng sangkap nila ay nakita ni Kuroyanogi yung Hatsuga Genmai yeast ni Kyosuke mula kay manager. Pero sabi niya na kahit gamitin niya ito ay wala itong laban sa yeast na gagamitin ni Shigeru. Nung pabalik na yung security ay hinalikan siya ni Yukino dahil ito ang reward. Pagkatapos ay dumura siya. Dito'y simula na at inilabas agad ni Kyosuke ang Hatsuga Genmai yeast. Pagkalapag ng dough ay pinainit niya ang kamay niya gamit ang solar gauntlets niya. Sinimulan na agad niya ang pagmamasa. Pero napansin ni Kyosuke yung dough ni Shigeru ay umalsa agad. May hinala si Kyosuke sa mga kamay ni Shigeru. Pagtingin sa dough niya ay hindi pa din ito umaalsa at kahit si Shigeru ay nagtataka, biglang naalala ni Shigeru yung endoprothesis na inabot niya kay Yukino at yung isang security. Kapag sobrang dami ng endoprothesis ay hindi aalsa ang tinapay. Di akalain ni Shigeru na ganitong kasama talaga itong si Yukino. Si Kyosuke naman ay hindi alam kung anong nangyayari. Iniisip niya na kulang lang siguro ang pagmamasa niya kaya lalo pa niyang pinag-igihan ang pagmamasa. Iniisip ni Shigeru na inabot ito ni Yukino sa security, hinalo sa harina ni Kyosuke at saka dinala yung mga ingredients nila. Dahil sa endoprothesis ay hindi ito aalsa kahit anong gawin niya. Si Yukino naman ay tawang-tawa at sobrang pinipigilan lang niya ito. Sila Tsukino ay hindi pa alam kung anong nangyari kaya tingin nila ay sinasadya lang bagalan ito ni Kyosuke. Patuloy si Kyosuke sa pagmamasa na walang kaalam-alam sa ginawa ni Yukino. Naisip niya na lumamig kasi ang room temperature dahil binutis ng bulldozer yung pader kaya pinataasan niya ang temperatura sa kwarto. Kailangan din kasi nasa tamang room temperature para umalsa ang dough. Sinunod nila ang pakiusap ni Kyosuke pero nagtataka na din itong si Meister Kirisaki. Si Yukino ay pilit pa ding pinipigil ang tawa niya. Pinagpapawisan na ang mga tao sa init habang patuloy ang pagmamasa ni Kyosuke. Tapos na si Shigeru pero sa isipan niya ay humingi siya ng tawad kay Kyosuke dahil kahit hindi siya sinabutahin ni Yukino ay hindi din naman siya talaga mananalo sa tinapay niya. Nakiusap siya na tikman na ang tinapay niya at kita na din na hindi na kaya ni Dave yung init. Ang tawag sa tinapay ay pan-au algae. Ginamit din niya ang Kaiyo yeast. Ito'y native yeast na nakuha sa dagat. Sabi niya napakahirap na makakuha ng native yeast sa dagat dahil mas maunti ang yeast sa dagat kumpara sa lupa. Marami nang sumubok na gawin ito pero marami ding nabigo at kasama siya doon. Si Shigeru ang unang nagtagumpay na gawin ito. Dito'y tinikman na niya yung tinapay. Biglang naalala ni Kuroyanogi ang nakaraan niya 3 taon na ang nakakalipas. Naalala niya si Cathy nung nasa Amerika pa siya. Minahal niya itong si Cathy pero naiwan siya ni Kuroyanogi nung bumalik na siya sa Japan. Nung hahalikan na niya si Cathy ay si Meister Kirisaki na pala yung hahalikan niya. Nung sinabi ni Meister na wala siyang dapat ikahiya, hindi niya akalain na siya pala ang target ni Kuroyanogi. Napalayo agad si Kuroyanogi at bumalik agad sa judging niya. Sinabi niya na sa sobrang sarap ng pan-au algae ay ibinalik nito ang masama niyang memorya sa dalampasigan. Sabi ni Sadanao Azusegawa na baka dahil sa init lang kaya nagkaganon si Kuroyanogi pero sabi ni Meister na ganon talaga siya. Pilit na itinatanggi ito ni Kuroyanogi pero biglang napasigaw ng malakas si Dave. Sa sarap ay napatayo siya. Unang beses muli ito na napagalaw siya simula nang nakalimutan na niya kung paano gumalaw.
Pagtingin sa phone ay 300 funds ito. Bagong record at mas mataas pa kila Kazuma at Koala. Si Kyosuke ay nahihilo na at hindi na masyadong narinig yung sigaw. Patuloy pa siyang nagmamasa pero nagagalit na ang mga tao sa init at dahil wala naman din na siyang magagawa dahil talo na siya kaya binato na siya ng manonood. Sobrang nahihilo at nanghihina na si Kyosuke habang tumetawa si Yukino. Tuluyan na siyang nawalan ng malay. Lumapit si Meister Kirisaki at nagtataka siya kung bakit hindi man lang umalsa ang tinapay. Dahil dito ay mag-iimbestiga sila. Humingi si Kyosuke ng tawad kay Tsukino at yinakap siya. Nagtataka si Kyosuke kung bakit ang laki ng muscle ni Tsukino pero si manager pala ang yinayakap niya. Alam na niya na natalo siya. Sinabi ni manager na magpahinga muna siya at sinabing may investigasyon ang ginagawa sa dough niya. Pero sinabi ni Kyosuke na hindi na kailangan dahil bilang baker, alam niya kung malakas o mahina ang kalaban. Sa laban niya kay Shigeru kahit walang sumabutahe sa dough niya ay matatalo pa din siya dahil sobrang galing ni Shigeru. Si Kazuma naman ay sobrang depressed kaya kinakausap siya ni Tsukino. Pinagsabihan ni Shigeru si Yukino na kapag naulit yung ginawa niya sa susunod na round ay sobrang maghahinala na ang mga tao. Sabi ni Yukino na hindi siya tanga para gawin uli yun. Sobrang saya din niya dahil wala na sa tamang pag-iisip at kondisyon yung isa pang ipis. Nainis si Kai at sinabihan si Kazuma na ayusin ang sarili niya. Sinabi niya na nagsanay siya ng husto para makaganti sa pagkatalo sa kanya dati. Nahanap na niya ang tinapay na tatalo sa kanya. Ito ang Super Vapor Action 648 layer croissant niya. Kung wala na siyang lakas ng loob na harapin siya bilang lalaki ay umatras na lang siya. Sinabi ni Kazuma na hindi na niya alam ang gagawin niya dahil sobrang nalulungkot siya para kay Kyosuke. Sabi ni Tsukino na hindi na kailangang lumaban ni Kazuma at poprotektahan siya ni Tsukino. Dumating si Kyosuke at sinabing si Kazuma dapat ang magprotekta kay Tsukino. Pinaalala niya yung pangako nila para kay Tsukino at sinabing kung nalulungkot siya para sa kanya, ang dapat gawin ni Kazuma ay manalo para sa kanya. Sinabi ni Kyosuke na henyo siya at dapat gawin niya ang pinakamasarap na Japan. Dahil dyan ay nakatayo na muli si Kazuma. Sabi niya na gagawin na niya ang Supreme Japan ng Japan No. 44. Hiningi na niya yung tabla kay Tsukino. Humingi siya ng tawad kay Kai dahil siya ang mananalo. Ibang klase ang kumpiyansa ni Kazuma. Medyo nasindak si Kai kay Kazuma dahil sa aura niya pero hindi siya nagpatalo at may kinuha pang yelo sa cooler. Umuusok ang kamay niya at dahil pababa ang usok ay ibig sabihin dry ice ito. Tinawag ni Kai na Solar Gauntlet Overcoat ito. Paliwanag ni manager na defense mechanism ng katawan ng tao na kapag may parteng lumamig, nagpapump agad ng dugo ang katawan para uminit ito. Kaya ang mangyayari ay magiging doble na yung Solar Gauntlet niya. Sobrang lamig ng kamay niya at na-frostbite na ngayon dahil sa dry ice. Huwag niyong gagayahin ito guys. Pero humingi uli ng tawad si Kazuma dahil siya ang mananalo. Pinakita ni Kai ang isang layer ng croissant niya at mas manipis pa ito sa nagawa ni Kazuma. Tinupi ng tinupi ni Kai ito hanggang sa naging 648 layers na. Pagkatapos ay linagay niya sa -20 degrees sa freezer. Pagkatapos ay i-bake ng 400 degrees Celsius para magkaroon ng vapor action. Luto na ito pero hindi ito sunog tulad ng kay Kazuma dahil linagay niya kasi ito sa -20 degrees Celsius. Ito na ang Super Vapor Action 648 layers na croissant gamit ang Solar Gauntlet's overcoat. Pero sa sobrang daldal ni Kai ay tapos na din pala si Kazuma at gusto na niyang ipatikim agad ito. Sa isipan ni Shigeru ay sobrang high level ng kay Kai pero walang espesyal sa tinapay ni Kazuma. Pero nagtataka siya kung bakit sobrang kalmado ni Kazuma. Napansin niya yung tabla sa loob ng oven pero biglang umiyak yung assistant dahil patay na daw si Dave. Pati si Kuroyanagi ay hindi na humihinga kaya pinatawag agad ni Meister Kirisaki ang ambulansya. Iniisip niya na may masamang ginawa si Kazuma. Lumabas ang kaluluwa ni Kuroyanagi at nagpasalamat siya kay Kazuma sa napakasarap na tinapay niya. Dito'y sumalangit na siya. Kasama niya si Dave at nasa paraiso na siya. Pero may kakaibang nasa harapan nila. Ito pala ay isang club. Hinatak siya ng babae at inaya sa loob kasama si Dave. Medyo kahawig niya si Kathy kaya pumayag na itong si Kuroyanagi. Ang pangalan ng babae ay Satsuki at nagkwentuhan sila hanggang sa nalasing siya. Bigla siyang tinanong ni Satsuki kung may girlfriend siya. Nalungkot si Kuroyanagi dahil naalala niya si Kathy. Naiwan niya si Kathy sa Amerika dahil bumalik siya sa Japan. Napakaganda niya at sinabi niyang kahawig ni Satsuki si Kathy. Sinabi ni Kuroyanagi na napakaganda ni Satsuki at namula siya. Sinabi ni Satsuki na gusto niya din si Kuroyanagi. Pero sabi niya ay may problema. Pagbalik sa Fantasia ay dineklara ng paramedic na patay na sila Dave at Kuroyanagi. Nagalit si Kai kay Kazuma dahil dito. Pinagpaliwanag ni Meister Kirisaki si Kazuma. Linino niya na walang lason ang tinapay. Nakarating kasi sila sa langit ngayon. Sobrang sarap kasi ng Japan No. 44 kaya paminsan-minsan nakakarating ang kumakain nito sa langit. Balik sa langit ay nangako si Kuroyanagi na hindi niya sasaktan si Satsuki tulad ng pag-iwan niya kay Kathy. Sinabi ni Satsuki na imposibleng magsama sila dahil hindi pa niya oras. Nagulat itong si Kuroyanagi.
Unti-unti nang naglalaho si Kuroyanagi. Naikwento din niya na may isa ding matanda na pumunta dito. Umasaburo Kazuma ang pangalan niya at nakakain siya ng number 44 na tinapay. Ito ang lolo ni Kazuma. Dahil dito'y kailangan na nilang maghiwalay ni Kuroyanagi. Kaya inakap at hinalikan siya ni Kuroyanagi at nawala na. Naiwan din siya tulad ni Kathy. Heartbreaker pala si Kuroyanagi. Sa Fantasia ay nagbabalak na si Meister na tumawag ng pulis pero biglang gumalaw si Kuroyanagi at hinalikan si Meister Kirisaki. May extra cover yung maskara ni Meister Kirisaki kaya hindi siya nahalikan. Lumayo agad si Kuroyanagi pero nagulat si Meister dahil nabuhay siya muli. Sinigaw agad niya na si Kazuma ang panalo. Sinabi niya na makakarating ka sa langit dahil sa tinapay ni Kazuma. Nagalit si Kai dahil hindi niya tinikman ang tinapay niya at wala pang sigaw ni Dave. Sabi ni Dave na gusto din niya yung babaeng kasama ni Kuroyanagi. Hindi makarelate si Kai. Pinilit niya si Kuroyanagi na tikman ito pero tinanong niya kung makakarating siya sa langit kapag kinain niya ang tinapay niya. Tinanggap ni Kai ang pagkatalo niya at hiniling na tikman ang tinapay ni Kazuma pero hindi pumayag si Kuroyanagi. Sa kanya lang daw yun pero sinabihan siya ng security na itinakbo na ni Dave yung natitirang tinapay. Nainis si Kuroyanagi sa katakawan ni Dave pero sinabi ni Kazuma na pwede naman siyang gumawa uli ng tinapay na iyon. Pinuri ni Kuroyanagi si Kazuma at tinanong kung anong ginawa niya sa tinapay. Hindi niya naiintindihan ang paliwanag ng lolo niya pero sinabi niya na naglagay siya ng tabla na tinatawag na petalite sa loob ng oven. Sinabi ni Kuroyanagi na parang stone oven ito. Paliwanag niya na 10 beses na mas matindi ang infrared radiation nito kumpara sa metal. Kapag nag-bake ka sa loob ng stone oven ay masarap ito at may nadidagdag sa lasa ng tinapay. Yung petalite niya ay mas matindi pa ang infrared sa stone oven o pugon at sa pamamagitan nito ay pwede kang mag-bake sa normal na oven na para ka na ding nag-bake sa stone oven o pugon. Sinabi ni Kazuma na ang lolo niyang si Umasaburo ang gumawa nito. Nung paalis na si Kuroyanagi ay parang naalala niya yung pangalan pero hindi na din niya maalala yung mga nangyari sa langit. Pinuri siya ngayon ni Kyosuke. Binati siya ni Yukino pero sinabi ni Kyosuke na maghanda sila kay Kazuma. Alam nila na nagpapanggap lang itong si Yukino. Umalis si Yukino at asar na asar pero kumpiyansa siya kay Shigeru. Sinabi ni Kuroyanagi na ang mananalo ay gagantimpalaan ng 1,000,000 yen, makakapag-aral sa abroad at mabibigyan ng pagkakataong makapasok sa main branch ng Fantasia. Ang tema ay kahit anong tinapay uli. Magsisimula ito 1 linggo mula ngayon. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Meister kay Kazuma. Sinabi ni Kazuma na okay lang yun. Dito'y naalala ni Kazuma yung lolo niya sa Gifu at ganun din ang nangyari sa kanya. Dito ay buhay pa si Umasaburo Azuma at hinihiling niya na makabalik uli doon. Sabi ni Kyosuke na hindi kailangan humingi ng tawad ni Meister dahil kahit sila ay pinaghinalaan din si Kazuma. Ipinarating ni Meister Kirisaki ang resulta ng investigasyon nila. Normal naman na may endoproteases sa tinapay pero sa dough niya 10,000 beses na mas marami ito sa normal kaya hindi umalsa. Pati yung security na naglagay nito ay nawawala. Nagalit si manager at tingin niya si Yukino ito pero wala silang katibayan. Pinigilan din siya ni Kyosuke kasi kahit walang irregularidad ay hindi pa din naman siya mananalo kay Shigeru. Pinaalam din ni Meister na may laban pa para sa 3rd place at gaganapin ito sa hapon pagkatapos ng finals. Ang sabi mo, nag-anunsyo na si Kuroyanagi at ang makakalaban niya ay si Kai Suwabara para sa 3rd place. Ang premyo ng 3rd place ay 300,000 yen, makakapag-aral ng abroad at pwede din matanggap sa main branch. Ang 4th place ay makakakuha ng collector's card na halagang 2,000 yen. Nabuhayan siya ng loob pero bigla siyang binuhat ni manager at may inabot na call card sa kanya ng isang simbahan. Sabi ni Tsukino na doon niya nakuha yung hairstyle niya pero tinakpan ni manager ang bibig niya. Sabi ni manager na sa lugar na ito niya matututunan alisin ang insecurities niya. Lagi niya kasing dina-down ang sarili niya kapag ang kalaban niya ay mga genius. Sa loob-loob ni Kyosuke ay alam niyang totoo ito kaya umalis na siya papunta dito. Pero huminto siya para balahan si Kazuma na mukhang may solar hands din si Shigeru. Nagulat si Kazuma pero hindi siya natinag. Sabi niya patas na sila. At kung may Kaiyuist si Shigeru ay may petalite naman siya. Dagdag pa ni manager na lamang sila dahil sa tiwala nila sa isa't isa at ang pagkakaibigan nila, na Kama Power. Pero nakalimutan pala ni Kazuma yung petalite niya kaya babalikan niya ito. Nasa silid pa sila Yukino at Shigeru at nakiusap si Shigeru na wag pakialaman ang finals. Nagalit si Yukino dahil gusto niyang tirisin ang Southern Tokyo branch pero tingin ni Shigeru na kapag may kakaiba uling nangyari sa finals ay malalagay sila sa alanganin dahil si Meister Kirisaki ay pinagmamasdan na sila ng mabuti. Sinabi din niya na kalokohan lang yung tinapay ni Kazuma na makakarating ka sa langit. Tingin niya ay ilusyon lang yung nakita ni Kuroyanagi dahil masyado siyang sensitibo. Imposible siyang matalo. Pumayag na si Yukino na hindi pa pekeleman ang finals pero pinaalala niya kay Shigeru kung sino ang nagpopondo sa pananaliksik niya. Sa loob ni Shigeru ay sinabi niyang baboy itong si Yukino pero masaya siya dahil patas ngayon ang magiging laban niya kay Kazuma.
Kaso napansin ni Yukino na may tabla sa oven. Si Kyosuke naman ay nakarating sa simbahang hugis afro ito at nagdadalawang isip siya ngayon. Si Kazuma ay makikitang malungkot dahil wala na yung Petalite niya. Sabi ng tagapagbantay na may matangkad na babae na huling nakitang lumabas sa silid at kilala na nila kung sino yon. Pagbaba sa kotse ay makikita si Yukino sa isang playground at sinabi niyang may ibibigay siya sa mga bata. Binuhos niya yung buhangin para paglaruan ng mga bata. Ito yung Petalite ni Kazuma. Dahil dito ay dehado na si Kazuma sa final match. Sunod na araw ay sinabi ni Kazuma na mas okay na nawala yung Petalite. Natutunan niya kasi ito sa pamilya niya dati. Kahit sobrang sarap ito, kapag paulit-ulit na kinain ay mag-asawa din ang mga tao. Hindi din sila makakarating sa langit at ganun din kapag ginamit niya uli ang Petalite sa finals kaya nagdesisyon siyang gagawa ng bagong Japan. Ang Japan number 60. Sa laboratorio naman ni Shigeru ay sinabi niya na na-improve pa niya ang Kaiyo yeast niya at naging RAS pa ito. Paliwanag niya na mahina kasi ang yeast sa asin. Alam naman ng lahat na importante ang asin na pampalasa sa lahat ng pagkain at pati sa tinapay. RAS, Resilience Against Salt. Ang Kaiyo yeast niya ngayon ay RAS na kaya mas lalo pa nitong mapapasarap ang tinapay. Pagtingin niya ay wala na si Yukino. Nasa palikuran pala ito at sabi ni Yukino na ang boring kasi ng paliwanag niya. Sa isipan niya ay nainis siya at sinabing baboy si Yukino. Ang balak ni Shigeru ay gumawa ng dough na sobrang malagkit dahil gustong-gusto ito ng mga Hapon. Si Kazuma naman ay may ginagawang bagong tinapay pero pinipigilan siya ni Yukino sa ginagawa niya at hinimite siya. Sabi ni Kazuma na malagkit na tinapay ang Japan number 60. Pareho sila ni Shigeru na malagkit ang gagawin na tinapay. Dumating na ang araw ng finals at ang daming tao. Tiningnan nila ang dyaryo at nakita nila na binalita yung tinapay ni Kazuma na makakarating ka sa langit. Ito ang dahilan kaya pinuntahan ito ng maraming tao. Ang problema lang nito ay inaasahan ng tao na gagawin niya uli itong tinapay na ito kaso wala na ang Petalite niya. Baka magalit sila at mangyari sa kanya yung nangyari kay Kyosuke. Lumapit si Shigeru para tanungin yung tungkol sa Petalite niya. Sabi ni Kyosuke na hindi na niya ito magagamit dahil nawala ito. Sabi ni Kazuma na wala na ito nung final ikan niya kasi naiwan niya ito. Napagtanto ni Shigeru na pinakilaman uli ni Yukino ang laban niya. Sinabi ni manager na ang kumuha ng tabla ay isang matangkad na babae kaya wala na silang dapat pag-usapan. Sinabi niya na malamang yung boss niya ang kumuha at nagulat sila. Tinanong ni manager kung okay lang na magsalita siya ng ganon. Hindi naman kasi siya sama-sama kay Yukino dahil gusto niya at sinabi niya na kalmado pa din si Kazuma kaya ibig sabihin ay may naisip na siya. Sabi ni Kazuma na Japan number 60 ang gagawin niya ngayon. Nung pabalik na si Shigeru ay binangga siya ni Yukino at binalahan na kapag natalo siya ay may demolition team sa labas ng laboratorio niya. Nagulat si Shigeru dito. Lahat ng mga sinaliksik niya ay nandun sa pasilidad niya. Baboy talaga itong si Yukino. Simula na ang finals. Hinalo na ni Kazuma ang dough niya. Sabi ni Shigeru na gagawin niya ang pan-au rustic gamit ang solar hands niya at ang Kaiyo yeast RAS niya. Binuhusan niya ng tubig ang dough niya. Ito'y tubig dagat na galing sa lalim na 350 meters. Kahit maalat ito ay okay lang dahil sa RAS niya. Makakagawa siya ngayon ng malagkit na tinapay dahil dito. Si Kazuma naman ay minamasa yung dough niya habang babad sa tubig kaya nagulat si Shigeru dito dahil mawawala yung starch ng dough. Ang manunod naman ay napansin na hindi na ito yung Japan number 44 kaya nagalit sila bigla kay Kazuma. Sinisigawan nila ngayon si Kazuma at pinapakalma sila ni Kuroyanagi. Si Yukino ay kunwari tumutulong sa pagpapakalma pero sa loob niya ay tuwang-tuwa na naman siya dahil maapektuhan ng sobra si Kazuma. May isang lalaking nakasilip sa pinto. Si Kyosuke pala ito at pumasok na siya. Kaso hindi siya nakilala ni Yukino. Sinigaw niya na siya si Kyosuke at nagulat si Yukino. Nagkatinginan sila ni manager at proud na proud sila. Naglagay uli ng harina si Kazuma. Pangalawang dough niya ito at tingin ng mga tao ay palpak yung una kaya pinabayaan na niya ito. Naalala ni Yukino yung tabla ni Kazuma at kita dito na dinurog niya ito. Sa isipan ni Shigeru ay siguro napansin na ni Kazuma na nawala yung starch nung unang dough kaya pinabayaan niya ito at gumawa ng bagong dough. Dahil dyan ay malabo na siyang manalo sa kanya at binatak ni Shigeru ang dough niya. Nagulat ang mga tao sa stretch ability nito. Sunod ay hiniwa na ito at linagay sa oven. Binatak ni Kazuma yung dough niya at mas mahaba pa ito at malagkit kumpara kay Shigeru kaya nagulat siya at si Yukino. Sabi ng mga tao na parang mochi ito. Medyo kumalma na ang tao dahil tingin nila mas masarap na tinapay pa ang gagawin ni Kazuma. Nag-bake na din si Kazuma. Nagtataka si Kyosuke kung paano naging mas stretchable yung kay Kazuma. Hindi din ito maipaliwanag ni Shigeru at may posibilidad na matalo kung lagkit ang labanan. Pero may isa pa siyang sikreto. Tapos na silang dalawa at si Meister Kirisaki ang titikim ng tinapay. Unang titikman niya yung pan-au rustic ni Shigeru. Inggit na inggit si Kuroyanagi. Umaasa si Kyosuke na matindi ang reaksyon niya dahil siya ang general manager pero sinabi lang niya na masarap yung tinapay niya. Nadismaya si Kyosuke dahil walang reaksyon si Meister Kirisaki. Sinabi ni manager na bulag kasi si Kyosuke at dapat itaas pa niya ang tingin niya.
Dito na niya napansin yung balahibo ng peacock sa noo ni Meister Kirisaki. Sabi ni manager na ganito ipinapakita ni Meister ang sarap ng tinapay. Nagdikit siya ng papel at ipinakita niya yung kaakibat na points depende sa ibon na nasa noo ni Meister. Ibig sabihin ay perfect ang nakuha ni Shigeru. Sabi ni Meister na may isa pang sikreto ito, ang harina na ginamit niya. Ibinunyag ni Shigeru na gumamit siya ng espesyal na harina. Ito ang swaso flour. Sabi ni Kuroyanagi na itong ang pinakamagandang flour at sinabi ni Shigeru na ito ang dahilan kung bakit crispy yung labas ng tinapay niya at napapanatiling malambot at malagkit ang loob. Mas masarap din ito dahil giniling ito sa windmill at hindi sa makina. Lumapit si Yukino at humingi ng tawad dahil sobrang ginalingan ni Shigeru kaya nagbigay siya ng kasaya. Sa Pilipinas ito'y katulad ng tuyo sa atin. Binato niya ito kay Kyosuke at nainis siya pero kinakain na ito ni manager ng hilaw. Sabi ni manager na pwede pang manalo si Kazuma pero kailangan mahigitan niya ang perfect score. Yung kay Kazuma naman ang titikman at naiinggit na naman si Kuroyanagi. At tinikman na ito ni Meister. Nagkalomit ang maskara ni Meister Kirisaki at tumamba sa lamesa. Tulad na naman ba ito ng Japan number 44? Bumangon siya at nagkalomit uli ang maskara niya. Peacock din ang lumabas at sinabi ni Kyosuke na tabla pero sabi ni manager na tingnan muli ito. Biglang umilo ang noo ni Meister at may lumabas na ibon. Biglang lumipad si Meister at hinabol ng ibon si Kyosuke. At lumapag na si Meister Kirisaki, di akalain ni Meister na magkakalomit ang titanium alloy na maskara niya at biglang nawala sa kontrol ang maamo niyang ibon. Dahil dito ay idineklara niyang panalo si Kazuma. Nagsigawan ang mga tao pero nainis si Yukino. Nagprotesta si Shigeru at pati si Yukino dahil tingin niya ay lamang siya sa harina niya. Tinanong ni Kuroyanagi kung alam niya kung bakit mas malagkit at stretchable yung dough ni Kazuma. Hindi alam ni Shigeru pero bigla niyang naalala yung unang dough ni Kazuma. Sabi ni Kuroyanagi na yun ang tinatawag na vital gluten. Dahil sa hinugasan ni Kazuma yung dough niya ay humiwalay yung starch. Ang natira sa dough ay gluten at hinalo niya ito sa pangalawang dough kaya naging double gluten na ito. Naging crunchy din ang crust nito dahil sa dami ng gluten. Katwiran niya na hindi ginagamit ang vital gluten at common sense na gamitin ito sa oats o mataas na temperatura. Sinabi ni Kuroyanagi na naiintindihan niya si Shigeru dahil pareho silang nagtapos sa Harvard kaya pareho silang puno ng kaalaman at common sense. Pero si Kazuma, hindi pa niya narinig ang salitang vital gluten. Di akalain ni Shigeru na natalo siya sa ganong tao. Sabi ni Kuroyanagi na nakulong siya ng common sense. Sabi ni Kuroyanagi na may mga bakers na kayang higitan ng common sense dahil sa matinding pangarap at passion sa baking. Dito'y sinalubong siya ng tao at hinagis para ipagdiwang ang pagkapanalo niya. Natanggap na ni Shigeru ang pagkatalo niya pero inutusan na ni Yukino na pasabugin yung research lab ni Shigeru. At napaluhod na lang itong si Shigeru habang tinatawanan lang siya ni Yukino. Pagkatapos ay umalis na siya. Si Shigeru ay tumitawa pero umiiyak din dahil nawala na ang lahat ng pinaghirapan niya. Sinabi ni Kazuma na tinupad niya ang pangako niya kay Tsukino at sobrang nagpasalamat si Tsukino. Ginakap ni Kyosuke si Kazuma at ganado na para sa third place match niya. Nagyaya si manager na magdiwang sila pero pinaalala niya sa kanila na may laban pa siya. Gusto na nilang kumain ng steak at magkaraoke kaya pinaalala niya uli na may laban pa siya. Sinabi ni Tsukino na nagbibiro lang siya pero yung totoo ay gusto na niyang magkaraoke. Si Kazuma naman ay nagsinungaling din at ang totoo ay gusto na niya ng steak. Kahit si manager ay gusto na din umalis at naramdaman ito ni Kyosuke. Sinabi niya na bagong Kyosuke na siya. Kwento niya ay sinabi sa kanya ng madre sa simbahan na lagi niya kasing sinasabi ang ansabi mo. Lagi na lang siyang naso-sorpresa sa ginagawa ng kalaban at nasisindak. Yun din ang dahilan kung bakit side character lang siya. Sabi ng madre na mag-afro siya. Si Manager Ken ay ganun din dati dahil naiinggit siya kila Mak Oyama at Meister Kirisaki. Pero nung nagka-afro siya ay nagbago siya at naitapon na niya ang pagiging insecure niya. Habang pinapanood niya ang Yakitate Japan ay sinabi ng madre na ang pangit ng anime na ito. Ansabi mo? May UFO na nakita. Ansabi mo? At nahampas uli siya. Dahil sa training niya ay nagkakumpiyansa na uli siya at nagbago. Hindi na niya sasabihin ang ansabi mo. Pinuri siya ni manager at nagyakapan. Kaso sabi ni manager na yung madre na nakilala niya sa simbahan ay peke. Ansabi mo? Sinuntok siya ni manager dahil sinusubukan lang ni manager kung sasabihin pa din niya. Sinabi ni manager na para saan pa yung pagsasanay niya. Ang dali niya kasing lokohin kaya paano siya mananalo kay Kai Suwabara. Sabi ni Kyosuke na ipapakita niya kay Kai ang kumakanta niyang tinapay. Sabi ni Kazuma na wala na si Kai. Ansabi mo? Sabay takip sa bibig. Simula na ang laban. Ipapakita ni Kyosuke kung anong natutunan niya sa simbahan maliban sa afro.
Tinusok niya ng chopsticks yung dough niya. Si Napoleon Bonaparte ang nagdesisyon kung ano ang hitsura at sukat ng isang French bread 200 taon na ang nakakalipas. Pero ang orihinal nito ay wala naman talaga itong patakaran. Ang hiwa ay linagay lang naman para may sisingawan ang tinapay pagluto na, pero yung orihinal ay kahit ilang hiwa at kahit ano ang hitsura nito. Nagulat ang mga tao sa ginagawa ni Kai, pero sinabi ni Kyosuke na hindi naman ito siguro kahanga-hanga. Pagtingin niya ay French bread din pala ang ginawa niya at napakahaba nito. Sinabi ni Kai na ito ang dancing o sumasayaw na French bread. Gagamitin sana niya ito sa finals kung nakapasok siya. Ang sabi mo? Binato ni manager si Kyosuke dahil sinabi na naman niya yung ansabi mo, kaya naalala niya kung bakit siya nagka-afro at bumalik yung fighting spirit niya at idineklara niya na yung French bread naman niya ay kumakanta, pero wala na pala si Kai at nagluluto na. Ansabi mo? Sabi ni manager na wala na talagang pag-asa si Kyosuke. Naramdaman niya ngayon na nakatingin sila manager sa kanya at dismayado. Naglagay siya ng huling chopstick sa baba ng French bread niya at naglagay ng tubig sa timba. Sabi ni manager na para ito sa steam. Madalas kasi may steam naman sa loob ng oven, pero natutuyo ito agad sa labas ng French bread na nakakatulong sa paggawa ng crust. Pero hindi sapat ang steam sa kakaibang French bread na gagawin ni Kyosuke, kaya naglagay siya ng timba sa loob. Sabi ni Kyosuke nakakanta ang tinapay niya. May tumunog at narinig ito ng mga tao, pero sinabi ni Meister na umiiyak ito. Humanga ang mga tao, pero gustong sabihin ni Kyosuke na kumakanta ito, hindi umiiyak. Tapos na si Kai at paglabas ay gumagalaw ang French bread niya na parang ahas. Sobrang nagulat si Kyosuke. Tingin ni Kyosuke na itinali niya ito sa loob at nung binuksan ay biglang gumalaw dahil sa matinding pagbabago sa temperatura dahil nabuksan ang oven. Pero bulong niya sa sarili niya na gumagalaw lang ito at hindi sumasayaw. Tinanong niya kung sino ang titikim, pero sinabi ni Kuroyanogi na siya na ang titikim dahil napagod si Meister kanina. Ulong si Meister sa loob at sinabing kaya pa naman niya. Diniskartehan pala ito ni Kuroyanogi. Pero tumanggi si Kai at nagtatampo pa din siya dahil hindi man lang tinikman ni Kuroyanogi yung 648 layer croissant niya. Nagtatalo sila ngayon na parang mga bata, pero sapilitang kinain ito ni Kuroyanogi at nakatawa niyang kinain. Sinabihan niya si Kyosuke na alam niyang inisip kanina ni Kyosuke na hindi sumasayaw yung tinapay niya, kaya second class baker lang siya. Ang sabi mo? Sabay pigil sa sarili niya. Si Kuroyanogi ay sumasayaw na. Ang nakakakain ng tinapay niya ang sasayaw, hindi yung tinapay niya. Di akalain ni Kyosuke na kalkulado ni Kai ang magiging reaksyon ni Kuroyanogi. Pero anong sayaw ito? Paliwanag ni Kuroyanogi na sa French bread, mas mahaba mas masarap. Sabi niya na ang labas ng French bread ay matigas at ang loob ay malambot. Para lalong lumambat ang loob ay dapat gawing mas mahaba ang French bread para mas maraming hangin ang makapasok. Parang ampo o kaya parang pinaputok na tinapay. Ito ang dahilan kung bakit nung unang panahon ang mga baker sa France ay nagpapahabaan ng French bread. Pero dahil nagkaroon ng French Revolution, kung napakahaba ng mga French bread ay mahihirapan ang mga sundalong dalhin ito, kaya linimitahan ni Napoleon Bonaparte ang sukat nito. Habang nangyayari ito ay tinanong ni manager si Kazuma kung pupunta siya sa main branch pagkatapos nito. Si Tsukino ay inihahanda na ang sarili niya na pakawalan si Kazuma. Kaso sinabi niya na mananatili siya, kaya nagulat sila. Sinabi ni Tsukino na sa main branch mas maganda ang kagamitan at 3 beses na mas malaki ang sweldo. Tinanong ni Kazuma kung pinapaalis na siya ni Tsukino. Tinanong din niya na kung 3 beses na mas malaki ang sweldo niya ay 3 beses din bang bibiles ang paggamit niya sa pinakamasarap na Japan. Di niya pangarap ang makapasok sa main branch. Ang pangarap niya ay magawa ang Ultimate Japan. Nagulat si Tsukino. Dagdag pa ni Kazuma na napamahal na din kasi siya sa kanila sa Southern Tokyo branch. Tinanong ni manager kung yun ang dahilan niya ay anong gagawin niya kung umalis si Kyosuke papuntang main branch. Kailangan niya ang pera para buhayin ang pamilya niya. Sabi niya na mananatili pa din siya, pero naghahanda na si Sekino sa pag-alis ni Kyosuke. Tapos na si Kyosuke at tinawag niyang double crust yung French bread niya. Tinikman ito ni Kuroyanogi. Biglang may naalala si Kuroyanogi. Naalala niya yung kaibigan niyang si Kid nung nag-aaral siya sa Amerika. Kinakainggitan kasi siya noon dahil lumalagtaw siya ng taon dahil sobrang talino niya at si Kid ang lagi tumutulong sa kanya. Tumutulong siya sa mga away, pati sa pagporma niya sa kababaihan. Inaalagaan siya ni Kid kapag may sakit. Nagpapanggap na nanay niya kapag naho-homesick siya. Naghahanap ng pera kapag wala siyang pera. Isang araw ay sinabi niya na bumagsak siya, kaya umulit na naman siya, kaya tinawag siya ni Kuroyanogi na double classmate. Kapag binigkas ng hapon ang English na ito ay Doubo Roku Rasmato. In short, Doubo Roku Rasto. Dahil dito ay idineklara niyang draw ang laban.
Hindi tinanggap ni Kai ang resulta at pinagpaliwanag si Kuroyanogi sa double cross. Bumawi si Kyosuke at sinabing si Kai ang second class dahil hindi niya alam ang ginawa ni Kyosuke. Dahil sa gumawa siya ng butas sa do ay nagkaroon ng butas ito na pwedeng daanan ng steam sa loob kaya parang naging flute ito. Kaya may tunog at sa pamamagitan ng pagdaan ng steam sa mga butas ay nagkaroon din ng crust sa loob ng French bread kaya tinawag na double crust ito. Sinabi ni Kai na imposible yun kaya kinuha niya ang tinapay kaya nakita niya na may crust din sa loob ng French bread. Habang nagyayabang si Kyosuke ay inabot ni Kuroyanogi ang tinapay ni Kai. Nagulat si Kyosuke sa gaan nito. Mas magaan pa sa French bread niya. Paliwanag ni Kai na magkasing dami lang sila ng harina na ginamit. Ang ginawa niya ay nagpapasok siya ng maraming hangin sa dough habang minamasa ito kaya humaba. Humanga si Kyosuke kay Kai. Sabi ni Kuroyanogi na outside of the box yung ideya ni Kyosuke habang si Kai naman ay nanatili sa basics ng French bread pero sinagad niya kung hanggang saan ang pwedeng maabot na kalambutan ng loob ng French bread kaya tabla ito. Dahil dito ay nakuha ni Kyosuke ang respeto ni Kai Suwabara. Nag-cheer ang crowd para sa kanilang dalawa. Awarding na pero nag-aagawan si Kyosuke at Kai sa podium. Nagrereklamo si Kyosuke dahil kalahati lang ng 300,000 ang nakuha niya kaya sinabi ni Kuroyanogi na babawasan pa niya ito kapag hindi siya tumigil. Hahatiin ang prize money pero hindi pwede hatiin ang extra prize kaya yung pag-aaral sa abroad ay ibibigay kay Kai dahil empleyado siya ng main branch. Ang makukuha niya ay collector's card at letrato pa ito ni Yukino. Pero bigla siyang linapitan ni Shigeru at inabot sa kanya ang premyo niyang makapag-aral sa abroad. Ito'y dahil tumira na siya dito dati ng 2 taon. Pero sinabi niya na may hihilingin siya kay Kyosuke kapalit nito. Sunod ay tinanong ni Kuroyanogi kung sino ang pupunta ng main branch. Umabante si Kyosuke habang si Kazuma ay mananatili sa Southern Tokyo branch. Dahil dito ay sinabi ni Shigeru na mag-a-apply siya sa Southern Tokyo branch kaya nagulat sila. Malugod siyang tinanggap ni manager. Pagkatapos nito ay tinanong ng may-ari si Meister Kirisaki kung sino sa 3 magkakapatid ang karapat-dapat na magmana ng Pantasia. Sagot niya ay kilala na ito dahil yung first at third place taga Southern Tokyo branch at yung second place ay nag-apply pa sa Southern Tokyo branch. Sumingit si Yukino at rinekomende niya si Tsukino. Sinabi niya na siya ang nagsabi kay Shigeru na pumunta sa Southern Tokyo branch. Alam naman natin na hindi totoo yan at minamanipula niya ang lolo niya. Sabi niya na hanggang wala pa sa tamang edad si Tsukino ay siya muna ang bahala at susuportahan niya si Tsukino. Ang problema ay sobrang naniniwala ang may-ari sa apo niya at tingin niya ay napakabait ni Yukino. Tinanong ni Meister Kirisaki kung kilala ni Yukino yung security na nasa letrato. Makikita yung security ngayon na nagtatago. Sabi ni Meister na may nakitang sobra-sobrang endoprothesis sa dough ni Kyosuke at ito yung security na sumabutahe. Sabi ni Yukino na hindi niya kilala ang security pero tingin ni Meister ay kilala niya ito. Sasabihan niya si Meister kapag nakita niya ito pero sa loob-loob niya ay sinabi niyang dudurugin niya yung security at ipapakain sa mga isda para hindi na nila makita. Pagkatapos ng kompetisyon ay maraming pumunta sa store nila at nahihirapan na si Kageto. Nakatanggap sila ng tawag kay Meister pero binalita niya na hindi nila mahuli si Yukino dahil walang ebidensya. Napakadulas talaga niya. Ibinalita ni manager ito kay Kyosuke pero sinabi niyang hayaan na lang. Pero nainis si manager dahil hindi sila nagtatrabaho. Agad silang nagtrabaho pero nagkwentuhan uli sila dahil na-curious sila kung anong hitsura ni Meister at lagi nakamaskara. Binuhat sila ni manager at tinuro ang Saint Pierre. Ang may-ari ay ang tatay ni Meister Kirisaki. Ang sabi mo, nagulat silang tatlo. Kwento ni manager na na-inlove sa isang babae sa Paris ang tatay ni Meister at doon sila pinanganak. Dati nagkwento si Meister sa kanya nung nasa main branch pa sila. Iniwan siya at ang nakakabatang kapatid na babae ng tatay nila para umuwi ng Japan dahil gusto niyang gumawa ng Japanese bread. Sabi ni manager na ngayong tanyag na ang tatay niya ay dapat pumunta siya sa Saint Pierre. Pero ayaw ni Meister dahil hindi siya mahina at yun na yung huling beses na nakita ni manager ang mukha ni Meister. Dahil doon ay naalala niya yung lalaking naging inspirasyon niya kaya naging baker siya. Sabi din niya nagagawa siya ng tinapay na Japan at yun ang dahilan kaya yun na din ang pangarap ni Kazuma. Pero tingnan nyo guys, hindi maalala ni Kazuma na Saint Pierre yung pangalan ng store. Sunod na araw ay pumasok na si Shigeru matapos ayusin yung mga kailangan niyang ayusin. Panalangin ni Kageto na masipag si Shigeru para hindi na niya kailanganin magkage-bunshin. Sinabi niya na kaya siya pumunta dito ay para talunin si Yukino. Ibinunyag niya na malapit na makuha ng Saint Pierre ang Pantasia. Nakikipagsabuatan si Yukino sa may-ari nito at nakuha na ang 40% ng stocks ng Pantasia. Ang sabi mo, wala na talagang pagbabago si Kyosuke. Si Kyosuke naman ay unang araw niya sa main store at nagagandahan siya sa kwarto niya dahil may chandelier pa. May kumatok pa na butler at naghatid pa ng pagkain sa kanya. Sunod na araw ay nakita ni Shigeru si Kazuma pero depressed sila manager at Tsukino. Sabi niya na may pag-asa pa naman. Katapat natin ang Saint Pierre at kapag napababa natin ang sales nila ay mapipigilan ang takeover ng Saint Pierre sa Pantasia.
Sabi niya na may naisip na siya. Si Kyosuke naman ay nakita ang kusina niya. Sobrang ganda ng kagamitan at maluwag, di tulad sa store nila na sobrang sikip at nagbabanggaan pa sila. Sobrang ganda talaga sa main branch pero pansin na hindi masyado masaya si Kyosuke. Nagpakita ng data si Shigeru sa sales ng Saint Pierre. 10 hanggang 20 beses na mas marami ito kumpara sa kanila. Pinakita niya na yung lugar nila ay daanan ng mga estudyanteng pauwi na sasakay sa train station. Maraming mga babae na siguradong gutom sa oras na yon kaya dapat mataas ang sales nila dahil gusto nila ng matamis na tinapay. Kaso lahat sila'y napupunta sa Saint Pierre dahil sa kawain pudding aman. Ito'y dahil sa marketing nila na black sugar o kaya honey. Mababa kasi ang calories nito at maraming babae na concerned sa diet nila ang gusto ito. Ang bestseller nila na Kabuki Yage bread ay mataas ang calories dahil sa dami ng asukal at libre pa ito kaya walang kita. Ang solusyon niya ay ang Nansho Okase wheat flour. Malaki ang maitutulong nito sa diet ng tao dahil mataas ang fiber nito. Kaso sabi ni manager na kapalit ng fiber ay hindi namumuo ang gluten kaya hindi ito malagkit. Tuyo ang lasa nito at ayaw ng mga Hapon. Hindi rin aalsa. Sabi ni Shigeru na inimprove na niya yung harina na ito kaya pwede na ito. Sinubukan nilang imasa pero hindi siya umaalsa sa solar gauntlets. Kahit yung solar hands ni Kazuma wala din. Sa loob ni Shigeru ay sinabi niyang nagsinungaling siya na espesyal at na-improve na niya yung harina. Ginawa niya lang ito para hindi na sila ma-depress. Plano niya sa hinaharap na gumawa ng improved na Nansho Okase flour. Sabi ni Kazuma kayang-kaya ito at humingi siya ng 3 araw. 3 araw ang lumipas at umalsa na ang mga dough nila. Ang paliwanag ni Kazuma ay ang lolo niya kasi mahilig sa hie millet dahil naalala niya ang kabataan niya dito. Ang problema ay hindi ito gusto ng ibang miyembro ng pamilya niya dahil tuyong-tuyo ito. Kaya doon niya naisip na ilablob sa tubig ito takpan at ilagay sa ref ng 3 araw. Sabi ni Shigeru na auto-digestion ang tawag dito. Kapag binabad sa tubig ang harina na mataas sa fiber at linagay sa mababang temperatura, doon lang lalabas ang mga enzymes at aalsa ang tinapay. Pinuri niya si Kazuma sa pagiging henyo niya. Inutusan agad niya si Tsukino na gumawa ng banner bilang advertisement. Si Kabute naman ang posters pero nagalit siya dahil tinawag siyang Kabute. Sinimulan na nila ang plano nilang hatakin ang mga kababaihang estudyante pero may nakasilip sa Saint Pierre. Si Yukino pala ito. Gustong malaman ng may-ari ng Saint Pierre kung bakit pinasabog yung laboratorio ni Shigeru. Sabi ni Yukino na pwede siyang tradorin ni Shigeru kaya pinasabog niya ang laboratorio niya para walang ebidensya. Alam niya kasi yung tungkol sa sabuatan nila. Kung may makaalam man ng tungkol sa pagbili niya ng 40% shares ng Pantasia ay pwede naman niyang sabihin sa lolo niya na binili niya ito para protektahan ang Pantasia sa Saint Pierre. Balik sa store ay patok na patok yung tinapay nila ngayon dahil sa mataas na fiber na harina ang ginamit nila. Pero kinausap ni manager si Shigeru dahil alam niya palabas lang ito. Imposible na mapigilan ang pag-takeover ng Saint Pierre kahit mapababa pa nila ng kaunti ang sales nila. Ibinunyag niya na ang tunay na plano niya ay sa Monaco Cup na mangyayari sa pag-aaral nila sa abroad. Gusto niyang kumita ng 10 billion yen ang Japanese representatives doon. Nagulat si manager habang may nakikinig sa likuran nila. Lumabas ang lalaki at si Kyosuke pala ito. Pero hindi siya makilala nila manager. Sinuot niya ang afro niya at saka siya nakilala. Sa loob ng store ay tinititigan nila si Kyosuke kaya sinuot niya uli ang afro niya at saka siya nakilala. Sabi niya na bumisita siya kasi baka nalulungkot sila dahil wala siya. Pero ang totoo niyan ay siya ang tunay na nalulungkot bulong ni manager. Sinabi ni Shigeru na yung pag-aaral sa abroad ay hindi naman totoo. Walang field trip na mangyayari. Puwersahan silang isasali sa World Bread Tournament sa Monaco at ang mga kalahok ay mga batang bakers na below 22 years old. Tinanong ni Kyosuke kung yung price ay 10 billion yen. Sabi ni Shigeru ay hindi. Sasalihan ng Monaco Cup ng 8 pangbansa at pwedeng pumusta sa mga kasino doon kung sino ang mananalo sa Monaco Cup. Malaki ang kinikita ng Monaco sa mga kasinong pinapatakbo mismo ng gobyerno doon. Wala kasing tax sa bansa nila kaya ang kita ng bansa nila ay kinukuha nila sa ibang bagay at isa na dyan ang kasino. Ang plano ni Shigeru ay pumusta sa Japanese representatives at kumita ng 10 billion yen at bilhin ang Pantasia. Gulat na gulat sila. Dagdag ni Shigeru na buti na lang walang kwenta yung newcomers ng Japan nung nakaraang taon at natanggal agad sa preliminaries kaya sobrang taas ng odds ngayon kapag pumusta sa Japan. Mahigit 100:1. Nagdadalawang isip si Tsukino dahil delikado ito. Sabi niya kakausapin na lang niya ang lolo niya pero kinontra siya ni Shigeru kasi kung ganun lang yun kadali, matagal na dapat nagawa ito ni Tsukino. Magaling si Sadanao Azusegoe sa management pero pagdating sa mga apo niya ay nagiging normal na lolo lang siya. Alam na alam ni Shigeru kung paano minamanipula ni Yukino ang lolo nila dahil nagtrabaho siya sa kanya. Sasabihin lang niya na apo siya ng may-ari at wala nang maghahinala sa kanya sa pagbili ng stocks ng Pantasia. Sinabi niyang papatunayan niya kung gaano siya kaseryoso sa kanila. Naglabas siya ng 10 million yen. Ito ang lahat ng
naipon niya at edo-donate niya ito sa Southern Tokyo branch. Gulat na gulat si Kyosuke sa dami ng pera ni Shigeru. Matindi ang determinasyon talaga ni Shigeru. Sabi ni Kazuma na ang kailangan lang naman ang manalo pero bainalahan siya ni Kyosuke na buong mundo na ang kalaban niya ngayon. Sumang-ayon si Tsukino kay Kyosuke na mas magagaling pa ang mga makakalaban nila. Pero yun din ang dahilan kung bakit excited na si Kazuma na sumabak sa Monaco Cup. Gusto niyang makaharap ang mga malalakas na kalaban. Nakiusap si Shigeru na magdesisyon sila bago umalis sila Kazuma. Habang nag-iisip si Kyosuke ay kinausap siya ni Shigeru. Sabi niya si Kyosuke ang magiging pinaka-importante para magtagumpay ang plano niya. Akala ni Kyosuke ay dahil ito sa galing niya. Sabi ni Shigeru na kailangang magpanggap ni Kyosuke na mahina para lalo pang tumaas ang odds ng Japan representative sa postahan. Nagalit si Kyosuke kasi ginawa siyang payaso. Gusto mo bang magtrabaho sa Pantasia na si Yukino ang manager? Sinabi ni Shigeru na kailangang maging 10 billion yen na payaso si Kyosuke. Habang nag-uusap sila ay may nakikinig sa kanila. Anong naghihintay kila Kazuma sa Monaco Cup? At dito nagtatapos ang ating recap. Please like and subscribe mga kapatid.